Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Sunod-sunod na naman ang pagpapatupad ng yellow at red alert hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas Grid. Sa nakalipas na linggo, halos araw-araw ang anunsyo ng pagbaba ng supply ng kuryente maging sa Visayas area. Halos 3 hanggang 4 na oras epektibo ang nasabing alert. Base na rin sa pagtatakda ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaya naman, maaga pang Meralco na makapag-advise sa kanilang stakeholders na maghanda kaugnay sa power interruption. Ayon kay Meralco Public Relations Head Claire Feliciano, kaagad nilang sinasabihan ng mga hotels, shopping malls at industrial players na ihanda ang kanilang mga generators sakaling mawala ng power supply na nanggagaling mismo sa Meralco. Nasa 300 megawatts anya ang napuproduce ng sariling kuryente ng kanilang stakeholders sa isang araw every time na may yellow at red alert. Activate po kaagad kami nung tinatawag natin na interruptible load program, kung saan yung mga big load customers ng Meralco, kagaya po yan ng mga shopping malls, meron din po mga industrial customers, meron din mga hotel na tinawagan namin na kung maaari po ay gumamit muna sila ng kanilang sariling generator sets and wag muna silang kumuha ng supply mula sa atin. Kapag ganun po, yung demand kahit papaano mai-ease natin, no? At thankfully, napaka-responsive po at napakalaking tulong po niyan. Di kasi yung 2 to 4 p.m. po na yan, nakakuha po tayo ng actual deloaded capacity na nasa 300 megawatt mula sa ating mga customers. Binigyan din naman ni Pete Ilagan, dating Energy Undersecretary, ngayon Pangulo ng NASICOR o National Association of Electricity Consumer for Reform, na dapat na paghahandaan ng DOE ang mga inaasahang pagpalya ng mga planta dahil nasa mandato nitong tiyakin ang quality, reliability, security at affordability ng supply ng kuryente. Ibig sabihin, may kakulangan sa policy ang DOE kasi may mga nakikita tayong mga planta na mukhang hindi na reliable or dependable. Siguro may mga katandaan na to, yung kalagayan ng mga planta na yan, kaya bumibigay. Kumbaga sa mga sasakyan, dahil makina naman yung mga planta na yan, kumbaga sa sasakyan, mga matatanda ng mga makina to, kaya subject na sila sa ganyang kalagayan na nasisiraan o nagsha-shutdown. Yung shutdown na yon, ibig sabihin wala sa schedule, kaya hindi na paghahandaan yung replacement na plant. Kasi kung yan ay naka-schedule na mga shutdown, na paghahandaan yan at hindi yan magkokos ng yellow or red alert. Binigyan din naman ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na wala pa silang nakikitang rotational brownout kahit magkaroon ng power outage, bagamat maaaring magkulang lamang ang supply ng kuryente. Wala pa po tayong nakikita na magkakaroon po ng rotational brownout. Yellow alert lang po ang naitala natin. Ang ibig pong sabihin ng yellow alert ay meron pa pong sapat ng kuryente, wala pong rotational brownout, ngunit pwede pong magkulang ang ating reserva kung sakaling meron pong malaking planta na magkaroon ng hindi inaasahang outage. Nilinaw pa ni ASEC Marasigan na internal issue ang pagdedeklara ng yellow at red alert at walang kinalaman sa mga nangyayari sa labas ng bansa. Wala pong kinalaman yung ating electricity generation or yung power supply natin doon sa nangyayari po sa ibang bansa. Okay. Internal po dito sa atin yung pagkakaroon po ng insidente kagaya ng nangyari ng isang araw. Gumugulong na rin ang investigasyon ng ERC o Energy Regulatory Board kaugnay sa mga naturang power outages. Sinabi ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta na kanilang ipatatawag ang mga opisyal ng NGCP para hinga ng paliwanag at matukoy ang dahilan kung bakit tumagal ng halos 1 linggo ang pagpapatupad ng red at yellow alert status. Umaasa ang ERC official na hindi na aabot sa susunod na linggo ang red at yellow alert at hindi na mauulit pa ang malawakang power outage na unang naitala sa Panay Island. Patuloy pa rin po yung investigasyon natin. As of today, nakumpleto na po yung pangongolekta po ng mga report. Kahapon po kasi meron pa pong mga generation companies na hindi nakapag-submit ng report. By today, nakumpleto na po yung mga reports na sinabit nila. So, tuloy na po yung evaluation na ginagawa ng aming technical team. Dito po sa
report on the causes po, yung pinanggalingan po ng mga outages. Next week, papatawag na po namin yung mga generation companies para po i-clarify yung mga nasa report nila na may mga additional questions kami. So far sa reports po, ang nakikita natin, marami pong planta na hindi nag-ooperate dahil po mababa yung level ng tubig. So itong mga hydro plants po natin. Meron din pong mga planta na may resource constraint or fuel issues, katulad po yung mga biomass plants na gumagamit ng bagas. Hindi na po kasi milling season ngayon, so wala po silang nagagamit na bagas. Meron din po na mga nasira talaga yung equipment. May biglang pumalya dun sa mga makina nila. So ito po mga ito, kinakala po natin para i-verify na meron pa silang pagkukulang, naging pagkukulang din. Kaya umabot sa ganito yung sitwasyon po natin. Dahil sa serye ng Yellow at Red Alert Advisories, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon para matukoy ang dahilan ng pagpalya ng ilang planta ng kuryente sa Luzon. Nakikipag-ugnayan na rin naman ang Department of Energy sa NGCP, gayon din sa generation companies para matiyak ang minimal na epekto ng mababang supply ng kuryente. Tila ang nangyayari sa ngayon ay wait and see na lamang sa sitwasyong araw-araw na supply ng kuryente. Kaya naman, para sa siyasat team, dapat ay palagi ang nagpapaliwanag ang mga otoridad hinggil sa estado ng kuryente sa bansa. Subalit higit na mahalaga ay dapat na maghanda ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ng contingency measures para hindi maapektuhan ng consumers o mga Pilipinong sadyang sa kuryente din umaasa, lalo na ngayong patuloy na nararanasan ang mainit na panahon. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report.